So for today's video guys, explain natin kung ano po yung ibig sabihin ng dollar cost averaging, no? Ano yung ibig sabihin nito, ano yung pros and cons, ano yung advantage and disadvantage nitong strategy na to, paano mo siya magagamit in your own terms, no? At bakit powerful to guys, no? Kasi sa totoo lang itong strategy na to ay mas nauna pa tong na-born kaysa bago ako pinanganak guys. So it's been used almost a century na din halos, no, na tinatawag. And of course, if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please feel free to subscribe guys kasi more than thousands of videos po i-upload natin for you para matutunan mo kung paano nga ba talaga mag-crypto or kung ano man. Kasi guys, maraming information dito na syempre, ginagawa nila, yung ibang mga guru, binibenta nila, no? Syempre, wala namang hate tayo. But again, lahat na information i-release natin dito sa video na to, no? And if hindi ka pa bored, start na tayo. So, gamit muna tayo ng AI sa pinaka-basic na information, no? So, ito po guys ay ang investment strategy. So, yan guys ang DCA po ay ang So guys, ang DCA po ay an So guys, ang DCA po ay or dollar cost averaging ay isang investment strategy na naglalagay ka ng pera na paulit-ulit, maybe pwedeng every week, every month, no? Kahit anong presyo man ng token or kung ano mang binibili mo, no? So, ang purpose po ng DCA guys is lagay ka lang ng lagay ng pera. Wala pong withdrawhan dito, no? Unless gusto mo na siyang i-take profit na tinatawag or kunin mo na yung capital mo, pwede mo siya i-withdraw. But again, kung wari, ang presyo niya is 100, 150, 200, 300, lagay ka lang ng lagay ng pera. So, yun po ang DCA. Ang kagandahan naman dito guys sa DCA is that medyo low risk po to na tinatawag. Dahil ang expected mo po dito ay maglalagay ka lang ng pera, and then on a long term side of things, or ibig sabihin pag tumagal na ng 5 years or 10 years, pwede mo na kunin lahat ng pera mo, no? So hindi mo worry dito kung magkano ang presyo. Ang worry mo dito is dapat consistent mo siya magawa. So ayan siya guys low risk strategy again. But ayun nga, kailangan medyo talagang meron kang tuloy-tuloy na income dito, no? So DCA is good, especially if may existing kang income na sobra lang siya considered for you. And DCA is good, especially if long-term yung vision mo sa binibili mo, no? Kasi guys, ang DCA po, hindi mo gagawin ito lalo na kung ang gusto mo ay quick profit, no? Maganda siya guys, kunwari bumibili ka ng sobrang good na stock or good na coin, let's say Bitcoin o kaya Ethereum or kaya mga stock, mga Tesla, mga Apple, mga Google, long term kasi talagang alam mo mataas ang pwede niyang itaas eh. 'Di ba? Like wala talagang limit o yung ceiling na tinatawag, no? Kaya very good siya kapag yun nga long term and also may existing income. Then paano nga ba nag-work yung DCA guys? So explain ko sa inyo kung paano. So kunwari, ang dollar cost averaging guys is gawin nating simple. Meron kang 100 pesos, 'di ba? Sa 100 pesos, sabihin natin, yung binili mong stock or yung binili mong crypto, ang presyo niya is let's say 100 USD. 1,000 USD, no? Wari ganyan or 1,000 PHP. 1,000 PHP na lang para hindi mahirap. So, ibig sabihin, pag ganyan, ang meron ka ngayon is 100 pesos. Putik, nalito ako. Wait.
So guys, paano to nag-work? Okay, kunwari, meron kang 100 pesos, tas bumili ka ng token, sabihin na natin ng pangalan, for example, is XYZ. And ang current price ni XYZ guys is 1,000 PHP. Ngayon, kapag hinit mo na yung buy button na yan, meron kang 100 pesos worth of XYZ na ang presyo niyan guys is 1,000 PHP. So, ang DCA, ganito po siya nag-work. Ganyan, naglagay ka niyan, 'di ba? Tapos let's say next week or next month, gawin natin next month. Ang presyo na po ng XYZ is naging 500 pesos na lang. Kasi syempre volatile lang crypto guys eh. Need mo maintindihan 'yan. Ngayon, ang gagawin mo kapag nagdi-DCA ka is bibili ka ulit ng 100 pesos worth of XYZ regardless kung anong presyo niyan. And dahil ngayon, ang presyo niyan guys is nasa 500 pesos, meron ka na ngayon, gawin natin mas maayos. Ngayon, meron ka ng 100 pesos worth of XYZ na ang pagkabili mo is 1,000 pesos. Plus, meron ka rin 100 pesos worth of XYZ na ang worth is 500 pesos. Ngayon, ang basic rule po dyan is para malaman mo kung magkano na siya o ilan na siya. Siyempre, ang mangyayari nun guys, kapag bumili ka po ng XYZ ng worth 500 pesos, worth 500 pesos yung presyo niya, tas meron kang 100 pesos na pinambili, ang mangyayari dito guys is mas marami kang stocks or tokens na makukuha. Since bumili ka sa 500 pesos eh. So mas marami kang makukuha, 'di ba? So halos doble compared to 1,000 pesos siya before. No? So, ang mangyayari niyan guys, syempre is that pagko-combine mo yan ngayon, yung kung magkano ka nakabili, 1,000 tas 500, 'di ba? Ngayon, mas marami kang nakuha dito. So, pag combined mo siya, 200 divided by 2, no? 1,500 divided by 2, parang sorry. So ngayon, ang mangyayari nun guys is yung average buy na tinatawag, diba? So ang average buy mo nung unang month is nasa around 1,000 pesos, no? Then ngayon, bumili ka na ng 500 pesos worth of PHP ng XYZ na token na to. Ngayon, next month, or yung bumili ka netong part na to, ang average buy mo na is nasa 750 pesos. Kasi nga guys, mas malaki na yung makukuha mong tokens. Yan. Diba? So, ibig sabihin dito, the moment na tumaas yung presyo ni XYZ, let's say, sabihin natin 751 pesos na siya next month, no? Profit ka na. Profit ka na kagad. Profit ka na kagad dito. Kasi, ang average buy mo, guys, is 750 pesos na. And the more na bumababa siya, guys, the more na mas bumababa yung average buy na tinatawag. So, always take note ang DCA guys is tinitignan mo lagi yung average buy mo. At maraming systems na tinatawag, may complicated, may easiest way. Ito yung pinaka-easiest way, no? May mga complicated way na kapag chinek mo mismo na kung wari bumababa yung presyo, dadagdagan mo yung amount na ipapasok mo. So, for example, 100 pesos siya, 'di ba? Next month, dahil bumaba na siya ng more than 70% o 50%, gagawin mo siyang doble, 200 pesos na ipapasok mo. But again, for beginners, guys, this is for beginners. Yung pang-beginners lang din muna i-explain natin. Kasi, maraming tao din na ayaw mag-futures. And maraming tao din yung gusto lang bumili ng talaga ng tokens, no? Kasi ayaw nila, may trabaho sila, hindi ako sanay mag-trade, talagang di ko talaga gusto siya. No, gusto ko lang bumili lang ako and interested ako kasi paano ba nag-work yung dollar cost averaging na yan. So this is how it works, guys, no?
Again, ang very important information na need nyo malaman dito is lagay ka lang ng lagay, no? You keep on buying the same amount, the same token or same stock regardless kung ano yung presyo niya, regardless of price. And ang aim mo, your aim is to buy at lowest price possible, no? So, hindi mo kasi talaga to matatansya, guys, eh. Matatansya mo lang siya the moment na nagsa-start ka kasi hindi mo naman talaga alam kung ano mangyayari in the future, kung bababa siya or tataas siya, 'di ba? Ibig sabihin, kung bababa siya, pwede mo i-apply tong strategy na to. If hindi naman siya bumaba, you keep on buying basta hindi mo siya i-increase, no? So, ganun lang po siya nag-work. Bili ka lang ng bili at lowest price possible, no? And then, ang aim mo is mapababa talaga. Mapababa yung average price. If tumataas man siya, at least okay siya. If ang problema naman, kapag bumili ka ng specific amount of stock or token tapos hindi naman siya never naman siya umakyat, pababa lang siya ng pababa, medyo I think mag-isip-isip ka, no? Kasi maganda lang to lalo na sa mga good tokens talaga or good let's say sabihin natin BTC, no, or Ethereum, or yung mga stocks na sobrang gaganda like Apple, Google. But this is not good, no. This is not good for meme coins, shit coins. Hindi siya good sa mga ganyan, sa mga low cap stocks. Alam mo bakit? Kasi risky, guys, risky, no. So ayun, much better mag-stick muna kayo sa mga sobrang maayos na mga tokens bago kayo mag-stick sa mga lower tokens, yung mga talagang sobrang risky. Kasi there's a higher chance na masusunog lang yung pera nyo, no? And sobrang daming scammers ngayon, sobrang daming bad actors. So, much better, maski sinong tao man yan nakakapasok lang, na talagang mag-start kayo sa yung mga proven na, no? Yung mga proven na tokens na. Let's say Bitcoin, Ethereum, doon muna kayo mag-stock. Huwag muna kayo mag-start sa kung ano-ano mang tokens na yan, kung ano-ano, no? So, this is how you do it, guys, no? This is for beginners. I will make another video for more advanced, no? Mas more advanced to, guys. And ako, guys, basically ako din, ginagawa ko rin to. Bumibili ako ng BTC, even mataas na siya. Kasi, hindi mo naman alam kung kung tataas pa ba siya. I mean, di mo alam kung hanggang saan yung itataas niya, eh. Wala may idea, bro. Wala may alam. Ang alam ko lang is that mag-allocate ako ng pera na sarili ko. Again, not a financial advice, ha. Mag-allocate ako ng pera na sarili ko na, syempre, kung tataas siya, pwede ko siyang ma-take profit, no? And certain amount lang talaga, yung amount na I'm afford to lose. Okay? So, I think yun na muna for now. If you have any questions, please feel free na i-comment mo down below. I think na-explain ko naman kung ano yung DCA, ano yung pros and cons niya, and paano siya nag-work, guys, no? So, please feel free na i-skip mo between the lines, no? Kung saan interested ka, and please comment din kung anong klaseng videos yung gusto nyong gawin natin for our community, okay? So, yun lang po. Maraming salamat and see you on the next video.